Sa gitna ng isang malawak na gubat na kung saan ay nakagapos ang isang kaawa-awang tao sa isang puno ng higirya. Diyos ko, Panginoon namin, bakit? Bakit ito nangyari? Hindi ko ginusto ito. Ah! Ito ay anak ni na Prinsesa Floresca ng Cotrona at Duke Briseo ng Albania na nangangalang Florante. Panginoon namin, bakit mo hinayang pagtaksilan ni Adolfo si Haring Linceo at pinatay pa ang aking ama? Mahal na mahal kita, Laura! Paalam, minamahal kong bayan! Paalam, Albania! Paalam, Laura! At paalam, ama't ina! Habang si Florante ay namimighati, may isa namang nagdadalamhati sa pag-ibig, isang gererong Moro na ang pangalan ay Aladin. Ang lupit-lupit mo! Kinuha mo ang aking minamahal, hindi mo pa hiningi ang aking permisyo. Kinuha mo si Plirida, ang kaisa-isang babaeng minamahal ko! Nang may narinig na tinig ang taong nagdalamhati. Saan nang galing ang tinig na yun? Kailangan ko siyang tulungan sapagkat alam ko siya ay pagod. May tao ba dyan? Sumagot ka at matutulungan kita! Nagsimulang magmamadali si Aladin nung nakita niya ang dalawang leon. Bakit mo ko tinulungan sapagkat tayo ay magkalaban? Isa kang Moro. Hanggang, tinulungan ka na nga, galit ka pa? Bakit ka nga pala napadpad dito, kaibigan? Hayaan mo akong magpaliwanag na aking buhay. Ako si Florante, anak ni Duke Briseo ng Albania. Isang buitre, lumayag sa aking pinsan, tanggapin mo ang para sa iyo. Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas maganda ang pagtuturo doon sa Atenas. Kung hindi siya mag-aaral, wala siyang makakamit ng kinabukasan. Sino mag-aalaga sa kanya? Sa anak ko! Sa anak nating dalawa! Mag-alala, may mag-alalaga din sa kanya doon. At pumayag si Prinsesa Floresca na doon siya paaralin sa Atenas. Pagdating Florante, ako nga para si Anilor, ang iyong guro. Salamat po, aking guro. Huwag ka mag-alala, Florante, magugustuhan mo rin ang Atenas. Salamat po, guro. Dahil doon ay nagsimulang nagalit si Adolfo kay Florante. Isang hapon, tinipon ni Antenor ang kaniyang mga estudyante. Po at Florante, ang una mo sa sadula. Pinigilan naman ni Meninandro si Adolfo. Isang taon ang nakalipas ay nakatanggap si Florante ng sulat galing sa kaniyang ama. Umuwi si Florante sa Albania kasama si Menandro. Mahal na hari, ito pala ang anak si Florante. Ang dinating sa panahon ikaw magpapasok sa aking trono. Oh, isang kaibigan. Mahal na hari, maaari ko upang malaman ang pangalan ng isang kaibigan na iyan. Oo naman siya na pala ang aking anak na si Laura. Iwan na po ka namin dahil. Kanina ay mag-usap sa iyo, mama. Hindi po mahal na hari. Magandang hapon, baby. Kaya ang atay at pansin ko. Ganun ako na si Florante. Palagi kayo isip sa akin na aking ama. At gumanap na ang digmaan. Nagtagumpay sila Florante sa digmaan. Nabalitaan din niya na dinakip si Haring Linceo kaya iniligtas niya ito. Nakipaglaban nga ulit si Florante at kaniyang kasamahan. At doon siya ipinatapon at ginapos. Ako naman ang papaliwanag sa iyo. Ako nga pala si Aladin, anak ako ni Sultan Ali Adab. Florida, sumama ka sa akin. Ayoko sumama sa'yo. Kung ayaw mong sumama sa akin, papatayin ko si Aladin. Ngunit, anak mo iyon. Sumama ka sa akin o patayin ko ang iyong kasintahan. Oo na, huwag mo lang sasaktan si Aladin. Nagtapos ang kwento ni Florante nang tuluyan siyang iniligtas ni Aladin na noon ay gumagala-gala din sa kagubatan. Isinalaysay naman ni Aladin ang dahilan kung bakit siya nasa kagubatan. Ito ay dahil sa naging kabiguan niyang sakupin ang Albania,
Kaya siya hinatulan ng kamatayan ng amang si Sultan Ali Adab ng Persia. Nagpalaboy-laboy na siya mula noon, dala ang labis na kapighatian dahil nangyari sa pag-ibigan nila ni Flerida. Sa kanilang paggalagala sa kagubatan ay may narinig na tinig sina Florante at Aladdin. Naroon din sa kagubatan iyon sina Laura at Flerida. Aladdin! Umuwi sila sa kaharian nang maging isang ganap na hari si Florante. Namuhay sina Flerida at Aladdin ng payapa at masaya, pati na rin sina Florante at Laura.